What's up guys? For today's vlog, i-flash natin yung coolant ng ZH2 natin. So pupunta tayo ng SM, hanap tayo doon ng coolant. So parang nakita ko doon yung Preston, yung maganda, yung ready to use siya. So tara, punta tayo SM. So bago yun, gamitin natin tong Aerox papunta ng SM Center or South Mall or kung saan man tayo makahanap. Tara, samahan niyo ako guys. Let's go! So guys, tara, punta tayo ng SM, hanap tayo ng coolant. Let's go. So guys, dito na tayo sa SM Center. Sana merong coolant dito. Yeah. Hanap muna tayo ng parking. Yan, may bayad dito guys, 40 yata bayad dito. Christmas na dito sa sa SM Center. Oh, dun tayo sa paradahan ng motor. Alright, dito na tayo. So guys, SM na tayo. Tapos punta tayo ng Ace Hardware. Check tayo kung may coolant. Ito, Christmas na dito. Guys, dito tayo sa Ace Hardware. Check natin kung meron. So guys, dito tayo sa Ace. Nakahanap tayo ng Preston. Kaso 500 ml lang siya. So no choice tayo. Bili tayo ng 6. Itong Preston coolant ready to use. Kuha tayo ng 6 neto para 3 liters makuha natin. Tara guys, bayad tayo. Magkano isa niyan ate? 239. Sige, sige. Thank you. Thanks ate. So guys, yun, nakabili tayo ng coolant sa Ace. 500 ml lang yung nabili natin. So bumili tayo ng 6. Ang isang 500 ml is 239 pesos. So meron tayo ditong tools, may torque wrench tayo para hindi tayo tensiometer sa paghigpit. Tapos 6 na coolant, yun lang, tapos basahan. Tapos eto ang ZH2 natin. So magde-drain muna tayo dito. Ito yung drain plug ng ZH2 yan. Yan, tapos meron tayo ditong batya para pang salo ng coolant. Yan, so tatanggalin muna natin yung fairings nito. Siguro eto na rin tatanggalin natin para mas maluwag. Para pag nag-drain tayo, hindi na magkakalat dito. Tapos tatanggalin din natin etong kabila. Kasi nandito yung radiator cap, dito tayo magre-refill. So tanggalin muna natin guys. So guys, tanggalin natin yung fairings natin gamit tong 1/4 na ratchet. Tapos 4mm yung niya. So, tanggalin natin. So guys, yan, natanggalan natin yung dito, yung bolt niya dito. So meron lang dito sa likod na yung parang rubber niya, rubber clip. So hilahin lang natin siya. Yan. So guys, ito yung coolant natin, no. Ano siya? Nasa low siya ng konti, kaya parang naisipan ko na rin magpalit. So pinalitan ko siya ng brand kasi wala akong mahanap na Kawasaki na dark green So flush ko siya, tapos palitan natin ng madali lang mabili na coolant, which is yung Preston. So eto is 5mm, gamit tayo na 5mm. Tapos eto, tatanggalin lang natin to. So guys, ito, natanggal natin yung kabilang fairings dito sa may radiator. So bali 4 siya. Tapos ganun din, may rubber din. Hilahin nyo lang. So ito yung radiator natin. So siguraduhin nyo lang pag binuksan nyo nito is malamig pa yung makina. So guys, tanggalin naman natin yung drain plug ng coolant natin. Ngayon, tanggalin na din naman natin tong fairing niya sa ilalim. Gamit din yung 4mm lang. Yan, 3. Para matanggal natin tong fairing na to. Kuha tayo ng 5mm para dito sa drain plug ng radiator natin. So ito yung drain plug or drain bolt ng radiator natin. Gamit tayo ng 5mm. Tapos maghanda na rin tayo ng batya para hindi tayo magkakalat. Yan, naluwagan na natin. So layo muna natin to ng konti, baka matapunan tayo. Guys, yan, natanggalan natin yung yung drain bolt ng radiator natin. Mahina siya kasi
may pressure pa siya sa loob. So pag tinanggal natin yung radiator cap sa kabila, tsaka siya magde-drain mabuti. Tara, tanggalin natin yung radiator cap. Ready lang natin tong batcha kasi pag tinanggal natin yun, sisirit kagad yung coolant. Tanggalin natin yung yung radiator cap. Yan, nagde-drain na siya na mabuti kasi natanggal na natin yung radiator cap. So siguraduhin nyo lang na na malamig yung makina ninyo bago nyo tanggalin yung radiator cap. Hayaan lang natin siyang mag-drain. Linisin na rin natin tong niya, reservoir niya para malinis lahat. Yan. Hintayin lang natin mag-drain, guys. Yan guys, medyo mahina na siya. Hintayin lang natin hanggang sa wala na natulo. So guys, after nyan, pag nawala na ng tulo, instead na ipa-flush natin siya ng distilled water, so mas safe, bugahan na lang natin ng hangin para maubos din yung ibang mga coolant na natitira sa loob sa makina. Kuha tayo ng blower. So guys, yan, gagamit tayo ng blower para malinis yung pag-drain lahat ng coolant natin. So shoutout kay Sir Boyet kasi siya yung nag-tip sa atin na wag na lang gumamit ng distilled. Instead, bugahan na lang natin ang hangin para talagang walang papasok na tubig para iwas kalawang tayo sa radiator natin. So yan guys, bugahan muna natin yung sa may radiator cap ng blower. So guys, yan, nabugahan na natin sa may radiator cap ng hangin. So tip lang ulit ni Sir Boyet, wag daw gumamit ng compressor. Kasi yung compressor kahit paano may moist yun sa loob ng tangke nila. So yung moist, pag binuga mo dito sa may radiator cap, baka mapasukan din ng tubig yung radiator. So kahit paano, baka may mga lawang. So iwas tayo sa kalawang. So yan, medyo lilinisin lang natin yung mga tumapon na coolant dito sa gilid-gilid niya. Kaya dapat lagi tayong naka-ready ang basahan. So guys, pala, pag natanggal niyo yung radiator cap, check niyo na rin kung meron ba siyang sira. Yung sa akin, bago pa naman tong ZH2 natin kasi 2023 model to So maganda pa siya. Yan. Linisin lang natin kung meron man dumi-dumi. So guys, tanggalin na rin natin tong reservoir niya para malinis natin kasi may mga natirang dumi So gamit tayo ng 10mm na socket. Tanggalin natin. Tapos para naman dito, gamitin ulit natin ng 4mm na Allen wrench. So dito natanggal ko na So ito na lang. So, tanggalin nyo lang din yung hose dito sa may sa may reservoir niya para matanggal natin tong tangke niya. Para mahugasan natin. So gagamitan natin siya guys ng distilled. Dito natin gagamitan ng distilled water para mahugasan lang, tapos tuyuin na lang natin mabuti bago natin ikabit ulit. So tanggalin natin to. So guys, natanggalan natin siya. Ayun, may mga dumi siya sa loob So linisin na rin natin. Yan, gamitan natin ng distilled. So guys, yan, mukha na siyang malinis. Wala na siyang dumi. So patuyuin na lang natin gamit blower. So guys, yan, habang iniintay natin ma-drain lahat ng coolant, shoutout muna tayo dito kay Sir Marco Tierra. Tapos kay Sir Boyet at kay Peng na nagre-reply sa mga natin sa GC. So sila yung nagbibigay sa atin ng tips kung paano gagawin dito sa pag-flushing ng coolant natin. Shoutout sa inyo mga bossing. So guys, yun, pag sigurado na na-drain lahat ng coolant, balik lang natin tong drain plug nya, drain bolt nya. So siguraduhin natin na malinis yung bolt nya. Walang buhangin or kung ano man dumi. Para magsisit siya mabuti dito. So tara, lagay natin to. So mamaya na natin to guys higpitan gamit torque wrench para hindi tayo tensiometer sa higpit at hindi ma-over tighten yung bolt natin. So kuha tayo ng torque wrench. Tapos ang setting sa torque wrench natin is 10 Newton meter according sa manual. So sundin natin yung manual.
So guys, ito ulit yung mga gagamitin natin na coolant. Preston siya. So ready to use na siya. Kumuha tayo ulit ng 3 liters. So bali 500 ml each. 3 liters tong 6. Lagayin na natin dito. So guys, ayun. Refill na natin siya ng coolant. Hindi na ako gagamit ng funnel kasi parang madali lang naman. So para mas makita ko din pag nag-overflow siya. So ang tip daw dito is dahan-dahan mo lang ilalagay yung coolant. So siguraduhin niyo na nalagay niyo yung drain bolt kanina. So ito, lagyan natin. Hanggang mapuno dito sa may leeg nung natin. So iwasan din natin yung biglaan na buhos natin kasi para maiwasan natin yung mga air bubbles. Para hindi na rin tayo mahirapan mag-bleed. So yun guys, punuin lang natin dyan hanggang puno. Tapos, ang ginagawa ko is, pinapress-press ko itong mga tubo na. Yung mga hose niya. Para kahit papano, mawalan na rin ng mga air bubble sa loob. Tapos mamaya, start natin para mag-bleed siya habang naka-open tong radiator cap. Start natin yung motor. Ngayon guys, bago nyo start yung makina nyo, dapat may laman yung reservoir tank nyo para hindi na mag-i-introduce ng hangin pag once nag-circulate na yung coolant ninyo. So tara, top up natin yung reservoir. Yan guys, i-top up lang natin kahit hanggang dito lang sa sa may above ng low. So yan guys, nakargahan natin above dun sa may low level ng coolant. Ngayon, start natin yung makina para mag-circulate na yung coolant natin. Tapos, para ma-bleed na rin natin. Lumabas yung mga hangin dito habang nakastart yung engine natin. So, kailangan natin i-start to sa normal temperature na niya para umikot yung coolant sa system natin. So, start natin yung makina natin. So guys, bomba-bomba natin ng konti para para umikot yung mawala yung mga air bubbles. Ayun, umubula pa siya ng konti. So guys, yan. Bumaba yung level niya. So dagdagan ulit natin hanggang dun sa may sa may puno. Yan, start ulit natin. Mapapansin nyo guys, may mga lumalabas na bula. So yun guys, kung na-bleed nyo na ng tama, kung wala nang nalabas na mga bula dito sa natin, balik nyo lang lahat, yung fairings natin, yung radiator cap, tapos yung reservoir, lagyan natin kahit kalahati lang nung full, pati nung low. So yun lang guys, madali lang mag-DIY ng pag-flushing ng coolant. So, ayun. So, ready na tong motor natin. Papunta ng Vigan sa 14. So, guys, bantayan nyo yun. Ilocos tayo sa 14, 15, 16. Let's go!